Muling bumagsak ang halaga ng piso kontra US dollar matapos magsara ang palitan kahapon sa record low na 59 pesos mula pa noong taong 2022. Ayon sa isang grupo, kahit pa umakyat sa 60 pesos per 1 US dollar ang palitan, ay wala itong magiging malaking epekto liban na lamang sa mga importers. Magbabalita si Jackie Resho. Muling bumagsak ang halaga ng piso kontra US dollar matapos ang 2 taon kahapon, November 21, 2024. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan kahapon sa 59 pesos to 1 dollar. Huling naitala ang katulad na palitan noong October 17, 2022. Samantala, nagbukas naman ang palitan kaninang alas 9 ng umaga sa 58 pesos and 95 centavos to 1 dollar. Sa panayam kay Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis, sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi niyang wala namang malaking epekto ang naturang palitan sa bansa bukod na lamang sa mga importers. Ayon kay Ortiz Luis, malaki naman ang benepisyo ng palitan para sa mga dollar earners o mga OFWs at mga exporters sa bansa. Sino ba mapeperwisyo? Well, hindi ko alam ang epekto sa debt servicing natin, no? Sige, tataas sa konti siguro, pero hindi naman gano'ng kalaki natin debt servicing. Pero alam mo, malaking naasahan ng Pilipinas ngayon, didepesa tayo sa mga OFWs na siyang mabibenepisyohan. Sabi rin ni Ortiz Luis, may posibilidad ding umabot sa 60 pesos to 1 dollar ang palitan ng piso kontra dolyar. Pero hindi dapat umano ito pangambahan ng bansa maliban na lamang sa mga importers. Ito'y dahil marami na tayong inaasahang OFWs na magtataguyod ng ekonomiya ng bansa. At the end of the day, ang may tatayo sa ekonomiya, yung dollar earners, lalo na OFW. Kung wala yung OFW natin, huling-huli na tayo dito sa sarili natin. Yun ang inaasahan natin. Yun ang meron tayo na wala iba. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.